Teka, parang ano eh. Baka may na baterya. Baka humina na. Nag-series na kami kanina eh. Ha? Nag-series na kanina, ayaw pa rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Ito pong Pajero na to, dinala po ito ni Kuya Jun Del Rosario, kapangalan po ni Chip. Yung may-ari po nito. Super senior na rin po si Kuya, galing pa po ng Cavite City. Ngayon, kahapon, habang kausap ko po siya, gusto ko na nga talagang tanggihan ito eh. Kaya lang, ang sabi naman po ni Kuya Jun Del Rosario, hindi naman na siya makakabili ng bagong sasakyan. Kaya ang gusto niya, ipaayos na lamang itong Pajero niya. 3 doors to Pakita mo, Glenn, dito. 3 doors na Pajero to. Ayan. Kaya lang ito po ay galing sa Japan. So, ibig sabihin, right hand na i-convert sa left hand. Ngayon, ang napagkasunduan namin ni Kuya Jun kahapon, may problema kasi ang makina nito. No? Tapos yung transmission, may problema rin. Ang daming tagas ng langis. At ang gusto rin niya ay ito i-convert ng rack and pinion. Kaya lang sabi ko, Kuya Jun, kapag naluluma na yung sasakyan, lalo na't ganito na medyo marami talagang problema, habang ginagalaw mo yan, ay nadadagdagan, nagpapatong-patong, nagdudugtong-dugtungan yung mga issues, yung mga sira. Kaya sabi ko kay Kuya Jun kahapon, ayoko na nga sanang tanggapin itong Pajero. Kasi meron pa kaming Pajero dyan na dinala sa amin, nakataw na yon dahil nga stock up lahat ang mga gulong, talagang kinain na ng kalawang yung kanyang mga caliper, pati yung kanyang rotor disc, hindi na talaga umiikot. Pati yung mga bearing niya ay talagang kinalawang na. Lahat yon ay inayos namin. Ang gusto ng may-ari, i-restore namin dahil nasa ibang bansa siya. So ginawa namin lahat yon, pati yung kanyang transmission, in-overhaul namin, automatic transmission, pati yung makina niya 4M40. Ngayon, dahil sa marami talagang ginawa, siyempre malaki talaga ang magagastos. Nakapagbibigay naman din sila ng pera. Kaya lang, para bang wala nang katapusan yung gastos mo dahil nga kung 30 years old na yung sasakyan, tapos halos nabulok na rin yung ibang mga pyesa, talagang hindi mo naman pwedeng pabayaan na hindi mo papalitan yung pyesa na yon. Yun ang problema kapag tayo ay nagre-restore or yung mga gagawa tayo ng mga lumang sasakyan. Binabanggit ko lamang po sa inyo kasi nga, ito na yung mga nagiging experience namin na kapag marami kami ngayong nire-recommenda na palitan dahil hindi yan titino, dahil magkakaroon din ng problema, yung mga may-ari nagre-reklamo na. Wala naman po kaming magagawa doon. Ngayon, ito yung Pajero na galing pa to ng Cavite City, pumunta rito sa amin kahapon. Iniwan na to ni Kuya Jun dito sa amin. Pero ngayon, pinai-start namin, ayaw nang umistart at parang umistak pa yung kanyang makina. Kaya ngayon, inilalagay ko na sa video para makita ni Kuya Jun Del Rosario, yung may-ari nito, na hindi talaga namin mapaikot ang makina nito. Inalis na namin yung battery. Ito po yung battery nyo. Mukhang bago pa naman. Pero bakit pagdating dito ay hindi namin ma-start ang inyong makina? Ito na naman. Mukhang malalastats na naman po kami. Wala pa kaming ginagalaw dito. Bumigay na yung kanyang makina. Mga kapatid, Tuesday, December 9, 4:55 p.m. Ito po yung iniwan kahapon ni Kuya Jun Del Rosario. Itatry ulit natin bakit ayaw niyang umikot yung makina. Hindi siya maka-start. Pag hindi pa rin siya umistart dyan, itry ngayon natin na ikutin yung sigunyal. Pag maluwag naman ang ikot, baka may problema tayo sa starter. Anyway, ito naman ay talagang pinabababa ko ang makina nito dahil nga sobrang dami ng tagas at yung kabitan ng alternator nito ay gumewang na. Yan kasi ang sakit ng mga 4D56 na mga engine. Sa Adventure, sa Starex, sa Pajero, at pati doon sa mga gumamit ng mga 4D56 na engine, ng mga assembled, na mga jeep, mga sasakyan, mga AUV. Yan ang nagiging problema. Yung kabitan ng alternator niya, gumegewang yon, kaya yung alternator nawawala sa forma, nawawala sa alignment yung belt, kaya mabilis umubos ng belt. Minsan, hindi ka pa nakakarating sa probinsya mo, putol na yung belt. Okay, sige, tignan natin ngayon. Parang bago din ang turbo nito, Kuya Jun. Parang nagpalit ka ng turbo dati, ha? Ayun, bago yung turbo, Makinis na makinis, So, ayan, iimbestigahan natin
kung ano ang mga issues nitong 4D56 mo, nitong makina ng Pajero mo. Sige nga, try nga. Sige, dyan. Okay. I-try muna natin na ikutin yung sigunyal kung madudukot lang. Umaandar pala kanina, biglang namatay kasi nga ipinapapasok ko dito. Yun ang nakakatakot. Okay lang yung ayaw umistart eh. Pero yung biglang namatay, bakit? Bakit huminto yung makina? Ngayon, pag hindi ito naikot, mano-mano, itong makina nito, wala na, stuck up ang makina na naman ito. Kuya Jun Del Rosario, ito po ang video ha. Para lang masabi namin na wala pa kaming ginagalaw dito. Ito po. Neutral, Maradren. Sige. Pakilagay sa neutral. Ayaw. Tigas. Ayaw? Ayaw. Wala, hindi maikot. Hindi kaya nag-uti na. Hindi kaya. Hindi sila. Tigas eh. Naka-neutral ka na? Neutral, Dren. Neutral po. Tigas, sir. Wala, hindi kaya. Diretso na natin ibaba ang makina nito. Wala na tayong magagawa. At pagbaba naman ng makina nito, makikita natin, ibibidyo ulit natin na talagang nag-stack up na itong makina. Ngayon mga kapatid, yan ang problema kadalasan po ng mga shop. Meron nga po kaming naging customer dito eh. Hindi niya ipinagtapat na ginamit palang pang-grab yung kanyang sasakyan. So tumakbo siya ng halos magtatatlundaan libo na kilometro. Hindi nila dito sa amin, puro tain ng daga, puro dumi ng daga, yung ibabaw, tapos walang aircon. Ngayon ang akala namin, baka nginat-ngat lang ng daga yung wiring ng aircon, wala kaming nakita doon na nginat-ngat, tapos yung pala kulang sa freon. Inayos namin, kinlining namin yung kanyang engine, pati yung intake manifold, yung kanyang EGR, naayos yun. Tapos nirelease namin at inayos namin yung kanyang tie rod kasi may problema na yung tie rod niya. Ngayon, after a few weeks, no, bumalik siya dito sa amin. Isang buwan na yata ang nakalipas, bumalik dito sa amin at nag-iba yung kain ng gulong niya dito sa left side. Halos maubos talaga yung gulong dito sa left side. Tapos, tinignan namin kung anong naging problema. Ang nasira naman ay yung kanyang upper suspension at lower suspension arm. Nasira yung mga bushing. Ngayon, yan ay ginamit na pang-grab. Hindi sinabi sa amin. Hindi namin na-check yung kanyang odometer. Tapos, yung mga pyesa niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng problema, katulad nito. Nasira ngayon yung upper suspension arm bushing at yung lower suspension arm bushing. So, habang ginagamit niya ngayon, ay nawala sa camber alignment yung kanyang gulong, kaya napudpod yung kanyang gulong. Nalaman na lamang namin nung bumalik siya rito na yung pala ay pinang-grab. Tapos yung kanya palang air condition ay ipinaba na rin niya sa ibang shop. Hindi na ibalik ng tama, tumatagas ang prion. Ang akala naman namin ay nginat-ngat lang ng daga yung mga wire. So hindi niya sinabi kung ano talaga ang history nung kanyang sasakyan. Ngayon, ang gusto niyang mangyari ay i-blame sa shop yung naging problema. Siyempre hindi po tayo papayag doon. Dahil kitang-kita naman, nasira po talaga yung kanyang lower arm suspension na hindi naman namin yon pinakailaman. So, ganyan po ang kadalasan na nangyayari sa talyer. Lalo na kung hindi po magiging honest din yung may-ari ng sasakyan. Tulad nito, si Kuya Jun, sinabihan ko siya na hanggat maaari nga sana ayoko nang gawin to dahil nga unang-una ito ay converted. No? Dating ang manibela nito ay nandoon sa right side, ngayon inilipat dito sa left side. So doon pa lang medyo marami na tayong magiging issues eh. Pag ito'y tinanggal namin yung makina, marami na tayong makikitang problema dito pati doon sa conversion. Maisingit ko nga po pala. Ang issue talaga nito, nung dinala ni Kuya Jun Del Rosario dito sa Autorans, mula Cavite City hanggang dito, ay hindi nawawala yung ilaw ng oil indicator. Oh, sir, Yun talaga yung reklamo niya, no? In-start mo, iilaw yung oil indicator. Pag ni-revolution mo, nawawala. Pero pag binitawan mo yung acceleration mo, balik na naman. So, ibig sabihin, mahina na yung bomba ng langis. Hindi na niya natitrigger yung oil sending unit para makat off yung kuryente at mawala yung ilaw. So, ngayon, pag ganun kasi ang problema, mahina yung bomba ng langis. Yun na yun, kasi hindi nga niya mapatay yung ilaw. Pag mahina yung bomba ng langis, hindi talaga magsisirculate yung langis sa loob ng makina mo. Kaya posible, itong pag-stop ngayon ng makina nito,
nag-damage sa loob. Oo. Malamang ay nag-stock up na rin Gusto. yung ano nito, yung connecting rod at maging yung main bearing doon sa kanyang crankshaft. So, iyan ang aabangan natin. Pag ibinaba ni Rudy itong makina na to, malalaman ngayon natin na yung palang epekto nung hindi nawawala yung oil indicator ay talaga palang hindi na bumobomba yung langis nito, hindi na siya nakakapag-circulate. Sabi mo sa akin kanina nung in-start nyo, ano nangyari? Start, sir. Ang magaralgal, malagatak. Oo. Pag nire-revolution, nawawala yung ano. Nawawala. Pero sir. pag binitawan mo ulit, Garalgal ulit. garalgal ulit. O kasi nga, hindi na po nakakaikot yung langis talaga. Pinyon, Oo. Liko eh. Hmm? Kakaunti ang liko. Kakaunti yung liko. Eh kasi nga po, ito yung gearbox na Japan na hindi naman sila nagpapalit ng local na gearbox. Kaya yung liko talaga niyan ay kulang yan sa U-turn. Eh puro U-turn pa naman dito sa atin. Kulang, kakaunti lang na Oo. dito sa ano eh. Kaya pag nag-U-turn ka dito, kulang talaga. Medyo bumibelo ka munang ganun. Yan yung mga Japanese nasasakyan na kinonvert po dito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, kaya naman siguro gustong-gusto pa rin na ipaayos ni Kuya Jun Del Rosario ito pong Pajero na to. Kasi napakakinis eh. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda po talaga niya. No? Para siyang JDM eh. Oh. Kompleto siya pati dito sa likod. Pakita mo Glenn. Ayan. Maganda. Maganda yung tindig nitong Pajero na to. Itong 3 doors. Yung loob, tignan natin kung gaano kaganda. Oh, ayan mga kapatid, oh, maganda pa rin naman pala talaga itong Pajero na to. Ito yung ito yung Generation 2, yung Exceed na Pajero dito sa local, yung local version niya. So may dahilan naman talaga si Kuya Jun Del Rosario na ipaayos itong kanyang sasakyan, ipa-overhaul kung kinakailangan yung transmission kasi ito naka 4x4 din po yan. Maganda pa rin talaga itong unit na ito. Balik tayo dito sa labas, Glenn. Dito yung diesel engine na Pajero. Ngayon, puntahan ngayon natin itong Pajero na kaharap din niya. Ito nga po yung kahapon na ibinlag ko na naka-gasoline engine, 2.4 gasoline engine. At inilalagyan nga po namin ng electric aircon. So ito na yung condenser, pati yung blower na talagang ito ay kasama sa kit ng electric aircon. Ayan, nakakabit na po. Tinanggal ko yung lumang condenser niya. At mounted na rin itong ating electric compressor. Ayan, may mga fittings na po siya. So, siguro hanggang bukas, mapapagana na po natin itong electric aircon po na ito pagdating ng ating alternator na 150 amperes na manggagaling po dyan po kay Miss Rupa Rosario sa MC2 Auto Supply dyan po sa Manila. Mga kapatid, naaalala nyo po ba itong bangga na Tucson, no? Hyundai Tucson? Ito po yung sa pamangking ko na nabangga sa truck. Head-on po yun. Talagang nawasak itong pinakaharapan niya. Ang matindi doon, inabot yung makina dito. Tapos, ipinakita ko sa inyo yung common rail na nabaluktot yon pero idiniretso ng mga mekaniko dyan sa Baliwag, Bulacan. Kasi doon na siya ipinaayos, doon na to ipinakumpleto, inilagay itong mga accessories na yan lahat. Dahil nga, bumili naman sila ng surplus na mga pyesa para mabuo ito. Ngayon, dinala sa amin to, nakasakay na po to sa tow truck, at hindi nga mapaandar kasi pati yung cylinder head nito ay nadamay din doon sa bangga na natulak. Kaya po naging singaw siya at nawala sa ayos yung lapat ng cylinder head. Nagpalit na rin po kami ng cylinder head nito at ayos na. Dinala ko sa machine shop yung cylinder head, pinagawa natin kila fitter at paandarin po natin ngayon itong Hyundai Tucson po na ito. Sige nga Rudy, try mo nga kung andar na. Ha? Tingnan natin kung magiging maayos na yung andar nito. Kahit nakapiraso lang na andar, kaunting andar lang. Mahina yung baterya natin. Dito na naman yung pinagbabawal na technique. Pasensya na po kayo ha. Kasi nawala yung aking yung pang series na kuryente. Grabe, mayroong nakakursunada nawala dito sa shop. Sige, try natin. Start ulit. Ayun. Umandar na po. So mahina talaga yung battery. Kaya hayaan mo lang muna, papakargahin na muna natin yan. Kahit ganyan. Kaya lang hindi ko pala ito pwedeng pagtagalin. Kasi wala pong laman yung ating power steering canister to. Walang laman. Kasi po, na-damage din po kasi
yung kanyang rack and pinion dahil po dun sa pagkakabangga. Yung suksukan ng mga fittings, yung tinutornilyoan ng mga fittings, nabiyak po yun. Sa tindi rin po nung bangga nito. Kaya po magpapalit muna tayo ng buong rack and pinion kasi wala nang paraan para maayos yung tinutornilyohan ng mga fittings doon mismo sa rack and pinion. So ayan po, umaandar na. Tahimik naman ang makina nitong Hyundai Tucson. At matutuwa na yung pamangking ko nito dahil napakalaki na rin po ng kanilang nagastos dito po sa sasakyan na ito. Rudy, wag natin pagtagalin, baka masira naman yung power steering pump. Patayin mo na. Sige, kasi merong power steering pump to. Dahil ito po ay hydraulic pa ito, baka mamaya ito ay masira dahil wala nga pong laman itong ating ATF or power steering fluid canister. Baka masira yung pump. Hi mga kapatid, ito tayo doon sa Americanized na Mitsubishi Montero. 4x4 pala to, paring Jun, ano? Oo, kaya gustong-gusto nung may-ari nito. Yung pong American citizen na may-ari nito. Ngayon, dahil siya ay mekaniko, talagang ibinili niya na palitan ng water pump. Kaya lang, hindi ko na sinunod. Kasi wala naman pong problema eh. Bago rin po yung kanyang water pump, kaya nakakapanghinayang naman na palitan. No? Pero yung radiator, ito na po, aluminum yung ating kinuha. Bago na po ito. Tapos nagpalit din po ako ng aircon condenser, bago na rin yan. Kasi nung kinalas namin, itong radiator, ay may nakita akong konting gas-gas na rin or galos ng kanyang condenser na in the long run or sa mga susunod na pagkakataon ay sisingaw na rin yung kanyang aircon. Kaya pinalitan na natin. Ngayon, yung oil cooler natin, pare, bago na, no? Bago na rin, sir. Bago na rin yung oil cooler para makasigurado tayo. Ito, binubuo na ni paring Jun. Okay. Dito nagka-problema yung isang Montero na sinerbisan nila Al, ni paring Weng, saka ni Rudy. Pumunta sila ng saan ba kayo nakarating? Tagaytay. Ba, masarap ba yung bulalo doon? Ha? Nag-home service sila, Tagaytay, dala-dala yung Honda City doon sa labas. Talo tayo, no? So, yun. Ito lang naman yung naging problema. Nagkaroon ng leak doon at naghalo yung langis saka yung diesel. So, siguro okay na ngayon kasi nakabalik na yung mga tao natin dito. Yun ay nangyari nung linggo po. Tingnan nyo mga kapatid, oh. Di ba? Bago na yung shock absorber nito. Ano nga yung shock absorber na binili mo, Jamie? Ride Max. Bago na yan. Pero kung tutusin, itry nyo yung mga sasakyan nyo, yung mga kotse nyo. Diinan nyo, ganito katulad nung ginagawa ko. Yung pangatlong baba or yung pangalawang akyat baba pa lang yan, hindi nyo na halos maidiin. Kasi nga gumagana na yung shock absorber. Kaya lang ito, sa sobrang bigat talaga ng bumper na to, no? Kayang-kaya mo siyang iduyan, no? Parang dumuduyan. Kaya po, dun sa may-ari nito, bago na yung shock absorber nyo, yun na siyang, yung pinakamagandang klase na po ng Ride Max, mag-ingat pa rin po kayo sa pagdaan sa mga humps. Hanggat maaari sa humps, ay dahan-dahan kayo dyan dahil yung mga bagsak niyan, yung rebound ng shock absorber, yan po ang posibleng sumira ng inyong shock absorber kahit sabihin yung bago pa yung nakalagay na Ride Max dito. Pero siyempre, kumpara doon sa dating shock nito, yung Kayaba, mas matibay naman di hamak. Ito pong inilagay natin na Ride Max na shock absorber dito po sa inyong Montero. Mga kapatid, update lang po dito sa ating Grandia serye. Umaandar na po ang makina nito, pero maingay po yung kanyang clutch doon sa aircon, doon sa kanyang compressor. Malamang ay tinamaan na rin ng bearing noon kasi hindi naman mga sealed na bearing yan. Malamang magpapalit po tayo noon. At ngayong gabi rin, ipapasok namin doon sa lifter para po maibaba po yung kanyang transmission. Dahil sigurado may kalawang na rin po yung clutch assembly po nito. Sige nga, i-start mo nga. Ayan, one click naman po. May lamig ba? Meron ba? Okay. Tapos nakailaw po ang airbag nito. Pakita mo na yan, oh. Nakailaw ang kanyang airbag. So iyan yung mga ibang mga issues pa na ayusin natin. Malamang, Christian, yung module nito sa airbag, kakalasin mo rin bukas. May module yan eh. Nakailaw siya, oh. I-check natin yan. Hindi naman inabot yata itong steering. Oo. Pero try mo rin, buksan to. Pag may nakita kang putik-putik dyan sa loob, inabot ito.
Yan, i-check mo rin yung airbag niyan diyan. Baka iyan ay napasok din ng tubig. So, mahaba-haba pa po yung magiging trabaho natin dito po sa Grandia na to. Dahil nga marami talagang napasok ng tubig. Hopefully, unti-unti, araw-araw, meron tayong nagiging improvement dito. Pero yun nga po, para dun sa may-ari nito, talagang medyo may aray po. Medyo magastos po talaga ang mangyayari dito sa inyo. Dahil alam ko naman na hindi kayo papayag na mayroong problema yung sasakyan nyo na gagamit-gamitin nyo. Tulad po ngayon, nakailaw yung airbag nito. Yan po ang susunod na poproblemahin natin. Merong mga ilaw dito sa harapan ko, pang Volkswagen. Yung kay Kuya, ano nga pangalan, na Mercarag, no? Yung Volkswagen ni Kuya Mercarag, malapit na matapos. Kaya eto na yung mga ilaw na bibiling ko. Yan naman kay Bubbleheads, kay Sir Edwin ng Bubbleheads. Nag-order na po tayo. Mga kapatid, yung nangyari doon sa Pajero ni Kuya Jun Del Rosario, masasabing last touch pero wala pa kaming ginalaw doon. Umaandar yung makina, biglang huminto. At ngayon kahit pihitin namin doon sa kanyang crankshaft, doon sa sigunyal, sa gitna, sa main pulley, ayaw na po talagang umikot. Ibig sabihin, bumigay na yung kanyang makina. Yan ang kadalasan na nagiging problema ng mga shop owner. Isa na po ako doon. Sa dami na nagpapagawa sa amin dito, kung hindi po talaga magiging honest din yung may-ari, hindi nila sasabihin lahat ng issues ng kanilang pinapagawang sasakyan. At pag iniwan sa'yo na isang araw, 2 araw, 1 linggo, 2 linggo, lalong dumarami yung nagiging problema, nagmamanifest yung mga problema na wala naman doon sa inyong pinag-uusapan. At ikaw ngayon ay last touch. Kawawa naman po yung mga shop owner. Kaya dapat magpagawa tayo ng kasulatan na kapag luma na ang mga sasakyan, kung ano man yung mga problemang mag-a-arise doon, na mga lalabas pa, ay hindi po sasagutin ng mismong shop or ng mismong mekaniko. Mga kapatid, salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Bibigyan ko po ulit kayo ng updates diyan sa Pajero ni Kuya Jun Del Rosario, bakit siya nag-stack up, at doon sa ating Grandia serye. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.